Tatalakayin po natin mga katribya po yung mga comment o ipapaskill po natin dito po sa ating pong video yung mga comment po ng ating mga kababayan ukol po dun sa ating Filipino inventor na kung saan po yung kanya pong mga abono na kung saan ay ito po ay kanya pong mga pinagsama-sama yung kanya pong mga natutunan, mga napag-aralan, inalam-alam sa mga bagay na paggawa ng abono na mula 15 years hanggang 20 years na kanya pong sinuri na mabuti. Ito naman po yung siya po ay nakabuo po ng pataba. Magandang araw po sa inyo mga katribya at welcome po kayo sa aking YouTube channel. Tatalakayin po natin mga katribya po yung mga comment o ipapaskill po natin dito po sa ating pong video yung mga comment po ng ating mga kababayan ukol po dun sa ating Filipino inventor na kung saan po yung kanya pong mga abono na kung saan ay ito po ay kanya pong mga pinagsama-sama yung kanya pong mga natutunan, mga napag-aralan, inalam-alam sa mga bagay na paggawa ng abono na mula 15 years hanggang 20 years na kanya pong sinuri na mabuti. Ito naman po yung siya po ay nakabuo po ng pataba. Ngayon, babasahin po natin mga katribya po yung mga comment ng ating po mga kababayan ukol po doon sa ating kaibigan si Sir Marvin Soriano. Ngayon, actually po doon po sa ating mga ka-farmers na kung saan ay una po nakapanood ng ating pong video na kung saan ay nagtatanong po ng ating pong number ni Mr. Marvin Soriano. Actually, wala po akong number noon. Kaya po ako po ay pumunta po sa kanya, doon lang po natin kinuha po yung kanya pong number. And then, doon sa ating pong pangalawang upload ng ating pong video, nakapaskill na po doon yung pong number po ni Mr. Soriano, pati na rin po yung kanyang location kung saan po siya matatagpuan. Ito po ay doon po sa Barangay Kalibambangan, Cabanatuan City. Kaya doon po sa mga kaibigan po natin na gusto pong mag-avail po noong kanya pong pataba, siya po ang inyo pong direkta pong tanungin. Siya po ang inyo pong kontakin. Ipapaskill po natin po yung kanya pong numero para po doon sa iba pong mga masasama po ang isip na hindi doon natin pinapaskill po yung number ni Mr. Soriano dahil wala raw tayong pakikinabangan at hindi ako kikita raw doon sa punto na yon. Actually mga katribya, kahit di naman ako kumita po kay Sir Soriano, wala naman pong problema po sa atin yan. Ang maganda at ang importante po rito, meron tayong Filipino inventor na kung saan po ay po pwede pala tayo makagawa po ng pataba na kailangan na hindi tayo aasa po sa ibang bansa. Kapag wala na po yung ibang bansa, hindi ka na makapagpapataba ng inyo pong mga gulay, gaya ng kalamansi, palay o etc. etc. Dahil doon sa pagsusumika po noong taong ito, nagkaroon po ng pagkakataon na siya po ay makabuo ng abono. At ngayon ay nice lang po natin basahin po yung mga comment ng ating pong mga ka-farmers. Ayan. Si Ma'am Racelet Pakaya, Pakaira. Ayan. Marami tayong mga kababayan na kind-hearted. Tapos, pwede na nating hindi ipaabot sa gobyerno kasi lalo lang gagamitin sa sarili nilang interest. Tayo mismo po pwede maging investor o maliit na halaga na pagsama-samahin at lalaki din yan. Maghanap lang tayo ng mga investor na masa na po pwede tayo siyang mag-market at need to this location na pag-aralan ang mga advantage at disadvantage para malabanan natin sa mga import products. Kaya sabi po ni ma'am ay po pwede tayo magtulong-tulong kaya kung saan ito po pwedeng puntahan. Yun po yung kanya masasabi doon po sa ating katribya, si Ma'am Racelet. Yun po ito yung kanya pong saloobin na para sa kanya kahit di na po ipaalam po sa gobyerno, magkaroon lang po ng investor o yung kumbaga ay susuporta doon sa ating pong kaibigan ay magiging tuloy-tuloy ang production ng pataba. Para naman po kay James, walang pakialam si BBM sa mga mahihirap na tao. Kung hindi ka mayaman, wala ka sa kanya. Ayun, tapos meron siyang binanggit na hindi po maganda salita. Tapos, ayon naman kay
kay Temando. Yan ang masama sa investor gaya niyan na organic view. Fair, walang tulong mula sa governance, inventor ka. Solohin mo ang gastos. Pag kumikita ka na, nandyan na ang, ayan, etc. Hindi sila kikita sa iyo, sir. Kaya, di ka mapapansin. No, yun naman po yung sabi ng isa, na hindi daw kikita yung gobyerno. Ewan ko kung hindi siya kikita o ako hindi kikita, kaya hindi ka mapapansin. Yun po yung kanyang comment dito po sa ating kaibigan na kinover po natin yung kanyang paggawaan ng abono. Mula naman po kay Mr. Brando, okay lahat yan, mga gawa ng abono, discarding Pinoy yan. At tanging puna ko lang dyan yung working area nyo na walang 6, kung ano yun, o ang gulo, halo-halo ang mga kagamitan. Yun po ang kanyang puna. Yun na magulo ang kanya pong kagamitan. Actually, kung ilan lang ang tao po nito, 4, 5 na gumagawa po ng abono, ay siyempre puro mga lalaki. Automatic po yon. Kaya doon sa punto po na yun, hindi naman po siguro kapintasan po naman ng ating kaibigan nito na magulo yung kanyang gamit. Talaga pinakikita lang na talagang natural lang po yung kanyang paggawa. Siguro hindi na po siguro nakapaglinis po itong ating kaibigan kasi nung tayo dumating rito ay hapon na at katatapos lang din po ng kanyang mga tauhan. Kaya ikinawa na po niya sa atin yung kanya pong mga paggawa. Katunayan lang, wala sinisikreto, wala tinatago. Kung ano po yung ating maabutan na nakita din nyo sa video, yun po yung reality. Tapos, ang sabi pa ni Eric Magelo, good morning sir, magkano po ang persako from Sorsogon? O, sa kanya na lang po ninyo itanong. Sir, magandang hapon po. Saan pong banda itong paggawa nyo? Gusto ko sanang masubukan from Pangasinan area. Ayun, sa Kalibambangan, Cabanatuan City. Ayun, pwede din po siyang ipagtanong doon. Kilala naman po ito si Mr. Marvin Soriano doon sa kanyang ginagawang abono. Tapos, ang sabi naman po ni Deyu Sachs, hindi naman siya ang nag-imbento nito. Sinabi rin niya na galing Japan daw ang technology at tinuruan din siya ng isang biochemistry o chemical engineer na taga Nabotas pa daw. Wala siyang patent ng concoction na fertilizer na ito. O yan. Kung tutuusin naman talaga, hindi naman talaga siya itong gumawa, kundi bagkos ito'y pinagsama-sama niya mula doon sa mga meron ng pataba. Kaya para po doon kay kuya, hindi po siya nag-invento. Kumbaga, para sa kanya yung mga ingredients na ginamit, galing po sa ibang bansa. Totoo naman talaga. Lahat po ng ingredients na ginamit po ni Sir Marvin, galing po sa Amerika, galing po sa Japan, na kung saan po ay organic at nakakabuti po doon sa kanya pong mga halaman, pati na rin po sa palay o naman pong mga tanim. Okay lang naman po yun kahit naman hindi po siya galing sa kanya po yung mga ingredients. Ang importante po doon, yung alam niya po yung mga formula para makabuo ng isang pataba. Tapos, yon ang ayaw ng government kasi di na sila kikita sa importasyon. Kaya palitan na sana natin ang mga nasa government now. Yun naman po ang kay Celso. Hindi po ganun po kadali po seryo na palitan po natin yung mga nakaupo. Saan po pwedeng makabili niyan? Ayun, makikita nyo naman po dyan. Papaskil naman po natin po yung lugar po ni Sir. Para makita nyo rin, kung gusto po ninyo subukan, pwede naman. Tapos, ayun, shoutout po natin ang local farmers po ni Sir Jimmy Speak TV. Shoutout din po kay Sir Makimoto. Ayan. Kay Jonathan Monteblanca. Yan, panood niya rin po yung ating kaibigang inventor ng pataba. Marami pong mga alam at nasa YouTube na po ang lahat na nabanggit nyo. Kaya walang secret ingredients siya. Para naman po yan kay Libre Pen. Tapos, good PM po sir. Registered po ba yan sa FPA? Siguro po kung hindi po ito register, hindi po maglalakas po ng loob ito si Sir Marvin na ipakita sa YouTube, pakita po sa atin kung hindi ito nakarehistro. Kaya, yun po ang ating sagot do sa ating kaibigan.
Sabi naman po kay Toto Elic, apply nyo po ng patent para malaman ng gobyerno at baka tulungan pang magkaroon ng magandang mga machine. Meron po nito, tingin po sa mga 1 kilo, ganon. Sana magkaroon din po para sa nag-urban at backyard garden. Okay po, nagsundo po tayo ng aking pong anak, kaya lipat po tayo ng ating pong lugar. Ayon naman po kay Sir Junjun, paano po masuportahan puro mga negosyante ang nasa gobyerno, walang kikitain ang mga iyon. Yan, tapos sabi naman po ni Sir Eddie, kilala ko sir yung nabanggit niyang co-op quote ang chairman nila si Alex Cancio. Tapos marunong po akong gumawa ng humic acid sir. Good day, small farmers lang po ako. Pwede po ba na paano ba ako makabili ng abono niyo from Bicol area? Magandang umaga po sir. Meron po ba kayong guide kung paano po ang proseso ng pag in-apply sa palay yung organic fertilizer at paano mag-order? Ayan. Yun po, pwede na po ninyo siyang tanungin doon sa ating pong kaibigan para pumalaman ninyo yung paano po yung pag-apply nito sa palay. At sabi naman po noong ating kaibigan, di yan papansinin kasi hindi kikita ang mga smuggler. Kay kasupang yon. Sabi naman po ng ating kaibigan, sana malapit kay PB, kay Pangulong Bongbong Marcos. Tapos kay Chickman, meron bang studies and comparison ng fertilizer na ito tsaka yung regular fertilizer? Minsan kasi pang inventor ang kausap mo, grabe ang claims pero wala namang pruweba. Sir, pwede po bang indoor? Tama po ba kasi may mga photosynthesis daw kahit wala araw? Salamat po, ka-farmers. Yun naman ang tanong ni sir. Dapat sir, walang sikreto kung ano ang mga ingredients ng probiotics. Para naman po yan kay Rovedo. Sana pansinin kaso dami nang nagagawa ang mga Pinoy pero wala sino man talaga ang gobyerno ang papansin. Mas gusto kasi nila ang nag-i-import ng kalakal para malaki ang korupsyon nila. Ayan. Kay Jennifer, dati mayroong Biozone na organic fertilizer para sa mga palay na gawa mula sa guano ng mga paniki. Pwede rin yung sinaing na bigas at papanisin yun ang binabaon sa lupa. Para naman yan kay Kisap Mata. Sir, saan po ba makakabili ng produkto at magkano po ang isang bag? Pwedeng mas mabisa na organic fertilizer ang hasang at bitukan ng isda. Samot-sarin na po ang mga kuwan ng ating mga kaibigan, mga conclusion. Tapos, wag ninyong asahan si BBM. Siguro sa susunod na presidente, maaari mabigyan ng pansin yan mula kay Sir Biko. EM or Essential Microorganism ay mabibili sa Japan. Meron akong libro, Lactobacillus, yan ang nitrogen-bearing bacteria. Yan ang good bacteria sa Yakult and Bacteria. Yan, para po kay Spark Boy. Gusto ko po subukan ang produkto ninyo kuya. Madami din kasi akong tanim ng mga palay. From Batangas lang, lugar namin. Sa lawak ng bansa, dami na ng isa ng mga bayan natin. Hindi talaga yan malalaman ng Pangulo ang ganyan. Di ba lang nalalapit kayo sa government kung gustong matuloy. Watch video. Sana po mapansin po kayo para hindi na po mangangkat sa ibang bansa o mangangkat sa ibang bansa saan po kayong lugar. Baka mapabanda kayo kami dyan at makabili. Sana po makarating dito sa Infanta Quezon para makabili kami.
Suporta talaga galing sa gobyerno, grabe ang mahal ng abono ngayon. Hirap kaming mga farmers, saka dapat ang kilo ng palay ay naka-steady sa presyo pag-anihan. Ganito dapat ang susuportahan ng gobyerno. Ako po sir, bilang isang magsasaka ay mas gusto ko po yung kumpara sa inorganic o pataba kasi kailangan hindi lang pananim ang kailangan patabain kundi pati na yung lupa. Dito makakarating sa Pangulo, Master, ayaw ng DA ng ganyan. Di kasi sila kikita at wala silang makukurakot. Diyan po ang mga exporter na lakas na makapagpaulan ng biyaya. Government must support para di na mag-import ng gobyerno sa mga tao. Yan sana ang bigyan ng suportahan ng DA, di yung mga NFA na wala namang ginagawang progreso ng farmers. Yan naman po kay Jovencio Garcia. Ito sana ang tinutulungan ng agriculture, dapat lumabas naman ang mga taga-agri, mag-field visit at mag-research ng mga taong magagaling. No, tama naman yan. Kailangan naman talaga dapat yung mga mahuhusay natin suportahan ng gobyerno para hindi nga naman tayo umaangkat sa ibang bansa. Siguro yung mga importer ng abono na naglalagay sa mga opisyal hindi papayag sa ganito. Mabuhay kasi. Sana po mabigyan pansin ng ating pamahalaan na napaka-importanting bagay na ito dahil ito po ay isa sa pinaka-importanting bagay na kailangan ng ating panganismo. At request ko na tuloy, Sir Inventor, na kung maaari ay makagawa rin siya ng mga control pest and disease na galing din sa organic. Salamat po. Sana po ay may mga mapabuting puso na makapag-donate ng halaga. Total nga mga Pilipino naman ang makikinabang. You are heroes, sabi naman po ni Susana Resulta. Thanks for the good knowledge you share to your old farmers like me. Hope to see the fertilizers some purchase to apply our farm more power. Mahilig kasi ang mga Pilipino ng imported synthetic fertilizer kaya naging acidic ang ating kalupaan. Organic fertilizer and the best fertilizer, patronize our own product. Ayan, tagal lang hinintay kong upload na ito. Ayan, salamat po boss. Ito po ang dapat natin tangkilikin ang produktong gawa ng mga kababayan nating matatalinong Pinoy. Maraming salamat po sa inyo at sana dumami pa ang ganitong produkto. Dapat po magkaroon tayo ng ganitong pagawa sa lahat ng region at probinsya para tulong ng gobyerno sa ating mga magsasaka na ito ay dapat na sundin. Ayan. Sabi naman ni Pambansang Boknoy, di siya kikita sa iyo sir, kaya di ka mapapansin. Kaya minsan nasabi ko sa kanya, masama ang kanyang isip. Di ko lang alam kung si sir ang hindi kikita o ko yung hindi kikita. Kaya kung minsan meron talagang taong ganon na bago pa man subukan gawin, ay tinututulan na kaagad. Kung minsan meron po ganon mga tao. Pero hindi naman lahat. Karamihan po naman mga katribya o pong comment ng ating pong mga ka-farmers ay maganda at gusto po nila rin na maka-avail, gusto nila masubukan yung pong pataba. Ayan, mula na po muli doon po sa ating mga kasaba, mga kaibigan, nandiyan po yung ating pong number, papaskill po natin yung pong number po ni Sir Marvin, pati yung kanyang address. Kunin nyo na lang po at kayo na lang po ang direkta makipag-usap sa kanya at magtanong para kung magkagayo, kung meron kayo ilang gustong patabaan, kung palay, gulay, sa inyo po kayo magtanong. Dahil tayo, hindi naman po natin alam din po yung mga recipe po ni Sir. Kaya yun po, para po sa ating mga kaibigan. Tandaan po ninyo, wala po ako anumang kita po rito. Wala akong magiging anumang komisyon sa mga kuwanda ito, mga katribya. Ito po kaya sinasabi ko sa inyo po yung direct number ni Sir Marvin para kayo na po mismo ang magtanong sa kanya, kayo na po mismo ang kumuha ng abono at siya na mismo ang magsabi kung magkano ang presyo ng abono nito. Ayun, para sa ating mga kaibigan na mayroong ibang mga masasama pag-iisip na kaya hindi ako sumasagot dahil wala akong kita rito at mas gusto na sa akin kumuha, nagkakamali po kayo. Kaya para po sa ating mga kaibigan, nandiyan po ang ating pong cellphone number po ni Sir Marvin. Papaskill po natin dyan. Basahin na lang po ninyo. Pati na rin po ang kanyang address at doon na po kayo makipag-unayan.
Ngayon, kung ako naman po mga katribya po ang tatanungin, para po sa akin, ito dapat ang ating sinusuportahan. Ito ang dapat na mas maganda na merong kumbaga potensyal na maging sagot po sa ating problema sa abono, para hindi po tayo na pagmamalakihan ng mga taga-ibang bansa na kung hindi tayo bigyan ng abono, hindi tayo aani. Pero meron pala tayong isang inventor na pinagsama-sama niya ang kanyang kaalaman mula doon sa ibang mga produkto, iba-ibang pataba, at kanyang pinag-isa doon sa isang pataba ay napakagaling puno. Kaya para po sa akin, saludo rin ako kay Sir Marvin Soriano sa kanyang mahabang taon na katsatsaga, research. Ayan, nagbunga na rin po ito ng kanyang paggawa ng abono. Hindi po talaga natin maaasahan na po maging maayos o maging malinis po yung location po ni Sir, dahil siya po ay baguhan pa lang sa ganitong gawain. At syempre, konti pa lang din ang kanyang tao, dahil kung ano lang po yung kanyang pera, kung ano lang yung kanyang puhunan, yun ang kanyang pinagkakasya para doon sa mga malalapit na mga magsasaka na nabibigyan po niya ng abono. At sabi nga po nga ng ating ka-farmers, ng ating po katribya, na doon sa mga kamag-anak niya ay kadalasan ay nauutang pagka-harvest, tsaka po nababayaran ng kanyang abono. So, madalit salita, po pwedeng matulog po ang kanyang puhunan kung sa paggawa ng kanyang abono, dahil pag-ani pa, doon ulit siya makakagawa ng abono. Yun po kasi ang resulta pagka po talaga na talagang hindi po mapapansin ng gobyerno, at lalo na kung halimbawa ito po ay magigipit lang ng mga malalaking mga industriya ng paggawaan po ng abono, ganun po talaga. Dahil po naman doon sa kasakiman or kaya dahil sa gusto pong kumita ng mas malaki. Meron mga ating subscriber, tama nga, hindi nga maniga mapapansin ng gobyerno yan, dahil ang focus nga iba ng mga gobyerno ay dyan po sa mga imported. Mas madali kasi doon nga naman ang kurako. So, meron namang iba, ang suggest naman po niya, mas maganda talaga suporta ng gobyerno, kasi para naman sa akin, kaysa mag-import ka pa ng mga pataba na napagkamamahal at talaga naman pinapatay naman po yung sustansya ng lupa, dito na ako doon sa atin na mismong kahit sa palagay po natin naggaling sa iba-ibang bansa yung kanya po mga ingredients, ano naman kung ito naman na ikagaganda po ng lupa at ikagaganda ng ating kabuhayan, lalong mas maganda. Doon tayo, doon sa mas marami po pakinabang at kumita ang ating mga kababayan, kaysa naman doon sa aangkat na nga tayo ng abono sa ibang bansa at agayin ka naman sa presyo na pagkamamahal, gaya mo nakakaraan umabot ng 2.5, 2.8, umabot pa na 3,000 yung pong pataba, dahil doon sa ginipit tayo ng mga taga-ibang bansa, dahil sila lang tayo, sa kanila lang tayo kumukuha ng abono. Tayong mga Pilipino, wala tayong magawa. Kung bibili ka ng mga pataban lupa gaya ng mga organic soil, napakatagal naman po ang gusar po niyan doon po sa ating halaman, at hindi tayo aanin na maganda pagka yun po ang magiging gagamitin po natin. Kaya naman talaga napipilitan tayong bumili ng mga synthetic na abono, dahil para gumanda at dumami ang ating pong ani. Ngayon, meron mo na pong lumabas po ang mga katribya po ng abono ng ating pong ka-farmers, ng ating pong katribya, kayo na po ang bahala. Kaya yun naman po ay sinubukan naman po natin yung kanyang abono. Hindi pa naman po natin naisasabog, dahil di ba po tayo nakakapagkapitas ng kalamansi. Pagka ito po ay ating pong naisabog, ayun, doon po natin makikita po yung resulta. Ngayon, doon po sa ating pong mga ka-farmers, meron na rin po naging resulta na po ito ng abono doon sa aking pong magulang. Kaya yun naman po ang kanyang sinasabi na okay, maganda. Ngayon, para naman doon sa ating mga iba, nasabi nila nasubukan doon nila po yung kanilang pataba at hindi raw nalulusaw yung abono niya, baka ibang pataba po siguro sir ang yung nagamit, dahil yung nagamit po ng tatay ko lusaw na ngayon, kasi yan yung pataba niya hindi po parang tisa na matigas, o kaya yung complete na napakatagal po malusaw yun. Basta pagka yan ay naulanan na, ay makita ninyo lusaw na yung pataba ni po ni Mr. Marvin. Kaya para po doon sa ating mga kaibigan, sa ating pong mga ka-farmers, meron po kayong gusto pong malaman po sa kanya, siya na lang po mismo ang inyo pong kontakin, siya po ang inyo pong tawagan at puntahan doon sa kanyang address. Meron pong nagsuggest na paano kung halimbawa ay magdo-donate ka noong para po gumanda po yung
yung mga gamit po ni Sir ay magdo-donate po siguro. Plano siguro mag-donate po ng ating katribya po na makabili si Sir po ng magagandang mga gamit. Tapos na malaki pong puhunan. Siguro dumirekta na rin po kayo sa kanya na kumausap. Maganda rin naman po yun para suportahan naman po natin yung ating kababayan. Mas sana nga naman ito po ay mapansin po ng ating mahal na Pangulo. Bagamat na talagang para kang sumusuntok sa buwan na parang imposibleng mapansin, hindi naman tayo nawawalan po ng pag-asa. Malay po natin na malay natin baka sakali na ito po ay makita ng mahal na Pangulo at bigyan po ng pansin, lalo mas maganda na magkakaroon po ng sagot ang ating pong problema po sa pataba na napakamamahal ng mga abono nila. Yung kay Mr. Soriano naman po mga katribya po ay mura lang naman po ito kung totoo kumpara natin doon sa mga commercial po na abono. At malalaman na lang po ninyo yan kung siya na po mismo po ang inyo pong tatanungin. Kaya doon po sa ating mga nag-comment, pati na rin po sa mga nag-bad comment, maraming salamat po sa inyo dahil dyan ay napansin po natin yung pong paggawa po ni Mr. Marvin sa kanya pong abono at sa pamamagitan po nito marami po nakapanood, marami po nagkaroon ng interest ng kanya pong pataba kahit nasa Sorsogon, kahit yan po ay nasa Bicol pa, pati Pangasinan ay naghihintay po ng pataba po na galing po kay Mr. Marvin. Sa kasalukuyan po mga ka-farmers, mga katribya, wala pa po sa market po yung kanyang abono at wala pa po rin yung tatak na kagaya po nung ating nababasa doon sa ating mga binibili. Kaya kung sakali man na gusto po ninyo na kayo po ay makaabil niya, dumirekta na po kayo kay Mr. Soriano. At tinitiyak naman po naman natin sa inyo na magiging maganda naman po ang resulta sa inyo pong halaman. At mas maganda nga po yon, at least meron pa kayong technician, meron pang mag-guide sa kanya o sa inyo. Yun naman po ang kagandahan sa iyo produkto, talagang siya na po ang mag-guide, magtuturo sa inyo ng paraan ng paggamit. Parang sa atin, tayo po mga katribya, ay tutorial vlog tayo ng ating kalamansi. Kaya kung halimbawa, sa atin tayo kukuha po ng ating pong mga pananim o yung mga grafted po na punla, nandun po ang ating pagtuturo, nandun din po ang ating tutorial, doon po sa kaibigan nating nagtiwala para kumuha po ng pananim para po magkaroon siya ng kalamansian. Siyempre, yun po naman pong ating pagtuturo mula sa gamot hanggang sa pataba, hanggang doon sa pag-aalaga, yun naman po ang ibubuhos po natin sa ating katribya. Dahil siya naman po yung nagtiwala naman po sa atin. Bagamat marami pong mga punla na po pwede kayong mabili at hindi naman po namin kayo pinipigilan. Kundi bagkus, sinasabi lang po natin, ingat lang din po kayo sa pagbili po ng mga punla. Baka makita ninyo ay yung mga laos o yung matatandang punla na bandang huli, tayo na po ang problema dahil itatanong nyo na po sa atin kung ano po ba ang solusyon o gamot dito po sa aking kalamansing nakuhanan. Kaya yun po ang ating sinasabi. Yun naman po mga katribya, para po doon sa ating po mga ka-farmers, in-upload naman po natin ang ating mga video sa ating kalamansi, paraan ng pag-aalaga, paraan po ng pag-spray, kung paano magpabunga. Nandiyan na po halos lahat yung pong ating mga video in-upload sa ating kalamansi. At yan naman po ang pinapanood ng ating mga kababayan, wala na po yung mga baguhan, at marami na po sila pong mga natututunan. At siyempre, continuous pa rin po tayo mag-upload palagi po ng mga video. Halimbawa, kagaya niyan, meron tayong bagong invento po na abono. Siyempre, yun po ang ating popukusan. Yun po ang ating pong susubaybayan, titingnan kung ano po yung magiging resulta. Siyempre, kung ano po yung mas makakatulong po sa ating mga kababayan, yun po yung ating i-upload. Yun yung ating ipakikita sa kanila para tayong lahat po ay makinabang. Hindi lang po yung isang tao. Bagamat kikita po si Mr. Marvin po dyan, siyempre, kikita rin din naman yung mababahagi ng po niya ng kanya po pataba dahil gaganda rin naman yung kanyang halaman. Ngayon, para po doon sa iba, para malaman po ninyo resulta, subukan nyo muna bago po ninyo malaman. Ganun naman po tayo. Kailangan testing muna bago natin malaman po kung yung ano po yung resulta. Si Mr. Marvin, nagbibigay rin po yan po ng libreng abono. At isa nga po yan, nabigyan po niya si tatay.
na hindi pa man tayo kilala po ni Mr. Marvin, una na pong nakilala niya si tatay, kaya siya po yung una nakapagbigay po sa kanya ng abono ng 1 sako. At yun naman po ay sinubukan niya doon sa kalamansi at maganda ang naging resulta. Kaya naman si tatay kumuha sa kanya ng abono para masubukan, malagyan po ang kanyang buong kalamansihan. At mayroon nagtatanong, hindi na ba bibili ng synthetic na abono? Bibili pa rin kasi yung pong gawa po ni Mr. Marvin ay kailangan pa rin po ng abono po na kagaya ng ginagamit po natin. Hindi man bigla-bigla ay mawawala, kundi bagkos o unti-untiing mawala yun hanggang doon sa yung kanyang abono na po yung maging magamit. Malalaman na lang po ninyo yun. Depende na po sa kanya. Po. At yun po, malalaman na lang po ninyo po yung mga details niyan kay Mr. Marvin na para at least alam nyo na po yung anyo pong gagawin. Kaya maraming salamat po sa ating mga subscriber na naghihintay po nung pag-upload po nung ating pong paggawaan po ng abono. Natagalan po tayo dahil naging busy tayo itong mga nakakaraan. At nung magkaroon po tayo ng chance, ang pagkakataon na siya po ay makunan po natin ng pahayag at pati na rin po yung kanya po mga paggawa ng abono. Simpleng-simple lang. Kaya sabi nga naman nung isa, medyo hindi po maayos po yung kanya pong paggawaan. Pasensya na kayo dahil bago pa lang din naman po yung kanyang paggawaan. At wala pang masyado pang mga high-tech na gamit kumpara doon sa mga talagang binibili natin ng mga high-tech ang gamit. Siya talagang halos manual pa ang gamit niya. Talagang ganun. Yung mga nagpapasimula, hindi agad-agad ay magaganda po ba gamit niya. Yung pong mga sumikat na yan, nag-umpisa din po yan doon po sa mga pangit na gamit. Kahit man po yung mga artiste, nag-umpisa lang din sa wala rin yung mga yan Kahit sino man po yung mga nakikilala at sikat na tao, nag-umpisa rin din yan sa wala. Kaya yun po, sana yung ating mga kaibigan, kung nakita ninyo sa video na medyo magulo po yung gamit po ni Mr. Marvin, wag na po yun na tingnan nyo. Tingnan nyo na lang po doon kung ano ba yung the best na kanyang nagawa doon sa pataba na kanyang naimbento. Bagamat hindi po talaga sa kanya galing po yung mga ingredients, kundi bagko sa iba-iba pong mga lugar o bansa, maganda pa rin dahil pinagsama-sama niya sa isang pataba yung karunungan noong Japan, kinuha niya, karunungan po ng Amerika, kinuha niya rin niya, pati rin yung mga magagaling dito, dyan sa field rice, kinuha niya rin, pinagsama-sama niya sa isang abono. Kaya mas maganda, mas di kalidad yung abonong nagawa. Kaya lang, malalaman po ninyo yun kung na-tested na ninyo. Pero pag halimbawa, sabi nga nung ating isang nag-comment, malalaman lang po natin yan kung okay po ang naging resulta. So, nandun pa rin siya doon sa pagsubok. Mas maganda po isubukin nyo po muna bago nyo malaman ang resulta. Dahil pangit nga naman yung ikinikwento mo, hindi naman pala maganda, ikaw mismo yung nagkukwento, hindi pa naman nasubukan. Ano ikukwento mo? Kasi nungalingan. Yun naman pong aking magulang, si tatay, nasubukan niya. Kaya naikwento naman niya yung resulta noong abono na okay. Tayo naman, hindi naman natin maikwento sa inyo kung ano yung resulta po noong abono sa aking kalamansi kasi hindi ko pa naisasabog. Kaya pag nasabog po natin yung abono, after po natin makapitas, doon po natin malalaman ang resulta ng ating kalamansi kung okay yung abono ni Sir or hindi. Malalaman nyo rin po yan doon po sa ating mga vlog. Paano po mga katribya, hanggang dito na lang po ang ating pong vlog at pasensya na po kahit maulang po ang panahon at lumipat po tayo ng ating pong lugar dahil nagsundo tayo ng ating pong anak. Ayan. Galing po sa school. Paano mga katribya, God bless po sa inyong lahat. Bye-bye. Bye-bye lang. Bye-bye. Yung aking bagong estudyante, kinder na siya. God bless po sa inyong lahat. Hanggang doon ka na sa loob.